Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y nasa iyo. Hindi ka maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil nga siya roon at ipinangaral niya ang salita ng Diyos sa loob ng 1 taon at kalahati. Nang si Galyo ay naging gobernador ng Akaya, nagsama-sama ang mga Hudyo sa pagdakip kay Pablo at pagdadala sa kanya sa hukuman. Pagdating nila doon ay sinabi nila, hinihikayat ng taong ito ang mga mamamayan na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas. Magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galyo, kung ang usaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit, ang sakdal ninyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo, kaya kayo na ang bahalang lumutas niyan. Ayaw kong makialam sa bagay na yan. At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Kaya't si Sostenes na tagapamahala ng sinagoga ang sinunggaban nila at binugbog sa labas ng hukuman. Hindi naman yon pinansin ni Galyo. Pagkatapos nito, matagal pang nanatili si Pablo sa Korinto at saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Sencrea, nagpaahit siya ng buhok sa ulo sapagkat natupad na niya ang kanyang panata. Sumakay siya sa barkong papuntang Syria kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pakatandaan ninyo, iiyak kayo at mahahapis, ngunit magagala ang sanlibutan. Labis kayong malulungkot, subalit yan ay mapapalitan ng kagalakan. Kapag naghihirap na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak niya, hindi na niya naaalala ang hirap. Nagagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanlibutan. Gayon din naman kayo. Nalulungkot kayo ngayon, ngunit muli tayong magkikita at mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Sa araw na yon, hindi na kayo kailangang magtanong sa akin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. I am telling you the truth. You will cry and weep,
But the world will be glad. You will be sad, but your sadness will turn into gladness. When a woman is about to give birth, she is sad because the hour of suffering has come. But when the baby is born, she forgets her suffering. Because she is happy that a baby has been born into the world. That is how it is with you. Now you are sad. But I will see you again. And your hearts will be filled with gladness, the kind of gladness that no one can take away from you. When that day comes, you will not ask me for anything.